Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy, kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagkabahala ng mga alagad ni Juan Bautista. Tinanong nila si Jesus Nazareno kung bakit ang mga Pariseo, ang mga alagad ni Juan Bautista, nag-aayuno. Ngunit ang mga alagad ni Jesus hindi nag-aayuno. Kung hindi po ninyo maitatanong, para sa mga Pariseo, ang relihiyon ay isang listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin. Kung hindi ka mag-aayuno, hindi ka magiging banal para sa kanila. Kaya upang magising ang kanilang diwa, tinugon sila ni Jesus Nazareno sa pamamagitan ng isang talinhaga tungkol sa piging ng kasalan, na kung saan ang mga panauhin ay hindi nag-aayuno habang kapiling nila ang lalaking ikinasal.
Idinagdag pa ng Panginoon, maaari bang magdalamhati ang panauhin sa kasalan habang kasama ang lalaking ikinasal? Wala rin daw na nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapwa masasayang ang alak at sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Madalas po nating naririnig ang mga katagang ito. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Noong panahon ni Jesus, ang sisidla ng alak o yung tinatawag na wineskin ay gawa sa balat ng hayop. Habang bumuburo o nagfe-ferment ang bagong alak, naglalabas ito ng gas. Kapag bago ang sisidlan, malambot at nababanat ito. Ngunit kung luma na, matigas na ito at madaling pumutok kapag pinilit lagyan ng bagong alak. Kapag pumutok, masasayang ang bagong alak. Ang bagong alak ay ang pag-ibig, kapatawaran, at bagong buhay na dala ni Jesus Nazareno. Ang sisidla naman ay ang ating puso, ang ating isipan, at ang ating pananaw. Pagmasdan ninyo mga kapatid, kung ang puso natin nananatiling luma, puno ng pait, puno ng inggit, puno ng pagiging mapanghusga, at puno ng katigasan ng ulo, hindi natin kayang maranasan ang kapayapaang dulot ng Panginoon. Puputok at masasayang lang ang kaniyang grasya at biyaya. Kaya nga mga kapatid, magandang katanungan sa atin sa araw na ito, minsan sa buhay natin, nararamdaman natin na parang pilit na lang ang pagpunta natin sa simbahan. O kaya naman, nagdarasal na lamang tayo dahil sa nakasanayan na natin. Pero wala na doon ang puso natin. Luma na, hindi na umuunlad, hindi na lumalago. Ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi lang talaan ng batas ng Diyos, kung hindi, ito ay isang buhay na relasyon. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na ang ating pananampalatayang Kristiyano ay hindi lang talaan ng mga batas ng Diyos. Higit sa lahat, ito ay isang buhay na relasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung kasama natin ang Panginoon, ang nararapat na tugon, kagalakan, hindi takot o pilit na pagpapakasakit. Nag-aayuno tayo, hindi para pilitin ang Diyos na pakinggan tayo, kung hindi upang ihanda ang ating mga puso na tanggapin ang kaniyang kalooban. Kaya naman ang hamon sa atin, magpalit na tayo ng pananaw sa buhay na ito. Huwag nang kumapit sa mga lumang gawi o paniniwala na hindi maglalapit sa atin sa pag-ibig ni Jesus Nazareno. Maging bukas ang ating puso't kaisipan sa pagkilos ng Espiritu Santo upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Hayaan po natin na baguhin ng Diyos
ang ating puso kahit minsan ito ay nangangahulugan ng pag-aalis sa ating comfort zone o yung mga nakasanayan na nating gawin. Huwag nating limitahan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Dahil lang, ayaw na nating magbago at lumago. Humingi tayo ng biyaya na magkaroon ng pusong mapagkumbaba, pusong handang makinig, at pusong handang lumago sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.